Franco's POV. Ako ang bagong may-ari ng kumpanya ni Mr. Chua. Nandito ako para ipakilalang sarili ko bilang bagong may-ari. Si Mr. Chua at ako'y naplano nitong formal na pagpapakilala bagong kanyang paglipad sa susunod na linggo. Mas napaaga nga lang ang pagbisita ko sa kumpanya because I insisted it. Sa totoo lang, ang aking tunay na agenda ay bisitahin at maging pamilyar sa buong lugar. Pero biglang nagbago yung plano ko kagabi. Ang kumpanya ay nasa ilalim na ngayon ng aking pangalan, kaya pwedeng ako nang masunod. Ako na ang batas. Kaya kagabi tinawagan ko si Mr. Chua to move my introduction today. Agad namang pumayag si Mr. Chua sa gusto ko. He was one of our family friends kaya pumayag siya kaagad sa gusto kong mangyari. Iniskan ko lahat ng empleyadong nagtatrabaho sa kumpanyang ito, pero isa lang ang gusto kong makita, pero hindi ko siya mahanap. Alam kong imposible dahil may 4 hanggang 6 na raang empleyado dito kaya siguradong malabo kong makita ang taong yun. Matagal ang proseso para mapasakin tong property ni Mr. Chua at nang mabili ko na ito ay agad kong hiningian lahat ng files at documents ng kumpanyang ito. Tinanong ko pa ng personal ang data na lahat ng empleyado, lalo na mga file ng board at mga direktor, mga tagapamahala, mga supervisor at sa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Ginawa ko yun para makapili ng matitira sa kumpanya ko. Gusto ko ng isang empleyadong talagang masipag sa ilalim ng aking patakaran. Hindi ko kailangan ng clumsy at hard-headed na empleyado. Pero sa pag-uungkat ko sa files ng bawat empleyado, may isang file na nakakuha ng atensyon ko. Boss, ito was a file of Miss Sylvia Fuentes. Nakasad sa profile na siya ay walang asawa, 25 taong gulang, office management graduate. Nakalagay doon ang eksaktong address niya. Nakasad din kung kailan siya nagsimulang magtrabaho sa kumpanyang ito. Lahat ng kanyang mga nagawa at promosyon. Sa pangkalahatan, siya isang magaling na empleyado. Gotcha! Biglang nagliwanag ang mata ko nang makita ko kung sino yung babaeng pumasok sa convention area. Siya yun. Alam kong hindi ako nagkakamali. She was 5 minutes late, but heck, I don't care. Ang mahalaga, nakita na siya ng aking mga mata kahit sobrang tagal na nung una tuli ko siyang nakita ay naalala ko pa rin ang buong mukha niyan. Sigurado ako. Hindi kasi nawala sa isip ko yung malaanghel at magandang mukha na yun. Via? Sylvia? Wasn't that obvious? That's her. Nakita ko ng babaeng bumabagabag sa buong sistema ko mula pa noong gabing nakilala ko siya sa loob ng isang kilalang bar. Flashback. Nasa pukong ulong kumikirot, napabalikwas kagad ako nang maalala ang nangyari sa buong magdamag. Hinanap ko kagad ang babae sa tabi ko, but she was not there. Hinanap ko siya sa lahat ng sulok ng unit ko, pero wala na siya. Umalis siya habang natutulog pa ako. Akala ko, isa lamang itong magandang panaginip, ngunit nang makita ko ang pulang mantsa sa aking kama, doon ako naniwalang totoo ang lahat. Pinatunayan ng pulang mantsa na yon na nakuha kong pinakamahalagang bagay sa kanya at nauna ako sa kanya. Pero bakit niya ginawa yon? Bakit siya pumayag na mangyari yon? Magulong-magulo ang isip ko sa lahat na nangyari sa loob lang ng isang gabi. I assume she was not like the others na pakawalang babae. She was pure. Gusto ko siyang makita at pag-usapan ng nangyari kagabi. But how? How could I do that kung wala na siya? Umalis siya nang walang lead. Hindi ko malang alam ang buong pangalan at address niya. Shit, saan ko kaya hahanapin ang babaeng yun? Nakokonsensya ako sa ginawa ko sa kanya. Hindi dapat ako nagsamantala sa pagkakataon. Lasing siya pero hindi ako santo para hindi pansin ng ganito kaganda at sexing babaeng katulad niya. Mula noon ay hinahanap ko ng babaeng yun. Binalik-balikan kong bar kung saan ko siya unang nakita. Aminin ko, mula nung gabing yun na hindi na ako mapakali. Ang gusto ko lang mangyari makita siya ulit at makausap. Ngunit mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko siya natagpuan kahit saan. I tried and I even hired a private investigator pero wala ring lead dahil sa kakulangan ng impormasyon. Hanggang sa napagod na rin ako kakahagilap sa isang taong hindi ko man lang kilala ang totoong pangalan. Pero hindi ako basta-basta nakalimot. Madalas ko pa rin siyang inaiisip. Nagmarkan na kasi sa alaala kong lahat, even her angelic complexion. Kaya hindi may kakailang siya yun at hindi rin ako nagkakamaling siya yung nakita ko sa isang mall ni isang araw. But she quickly ran away again. Agad ako napatayo ng tuwid at paunti-unting lumakad palapit sa kanyang direksyon. She didn't notice me dahil nakayuko siya. I simply cleared my throat and speak up. Stop walking. She froze. Ganyan bang pagtanggap mo sa bagong may-ari, babae?
Nahiyang nagtaas siya ng tingin sa akin and when she got a glimpse of me ay napalitan ng pagkagulat ang pagkapahiya niya. Her mouth formed into an O. Napakurap ang mga mata niya na para bang nakakita ng isang multo. Sylvia's POV. Napabuntong hininga ako. Oh God, siya yun. I'm not just dreaming. Kitang-kita ko sa sulok ng mga mata na halos na sa aming dalawa lang ang atensyon ng mga tao. Dahil doon ay mas nakaramdam ako ng kahihiyan. I could feel my face turning red. Please accept my apology for coming late, sir. Kasi may inasikaso. Hindi na niya ako pinatapos magpaliwanag. Late ka ng 5 minuto. Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad. Miss, anong pangalan mo? Pinagsalikop ko mga kamay ko. Oh Lord, help me. Hindi ko akalaing ako na lang ang kulang. Please, I need you Lord. Let me get through this scenario. Sana ibaon niyo na lang ako sa matigas na sahig na ito para lang makaiwas sa kanya at sa kahihiyan ko ngayon. Sylvia Fuentes, sir. Mahina't nahihiya akong sagot. You see, I almost started this meeting, Miss Fuentes. But then you are late. Kailangan ka pa naming hintayin before starting. Mas importante bang ginagawa mo sa pagtawag ko ng meeting na to? Mariing tanong niya sa pinakaseryoso at buong boses. Hindi ako makatingin sa kanya na diretso kaya nakayuko lang ako. Di ko may hinang bulong-bulungan na lahat ng tao sa paligid. Sobrang hingang-hiya na ako sa nangyayari. Tsak na napakalaking issue nitong nangyari ngayon. And to avoid that issue, parang gusto ko nalang tumakbo palayo sa lahat. Matiim pa rin siya nakatitig sa akin. Ayoko namang kumibo dahil baka mas mapahiya ako. Siyang bagong may-ari at nagdududa ko kung naalala pa niya ako. Sana hindi. Sana wala siyang maalala. Sana wala. And breathe heavily. Kaya napatingin ako sa kanya. Napakalalim ng pagkakatitig niya sa mukha ko. Ngumisi siya at bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yun? Nag-smirk ba talaga siya sa direction ko? Totoo ba yung nakita ko? Get me a cup of coffee, Miss Fuentes. Maring utos niya. Ha? Napanganga ako ng hindi sinasadya. You heard me right? Nahihiyang tumango ako. That's what you get for being late, Miss Fuentes. I am the new owner kaya kung ano sinasabi ko ay dapat masunod. Remember, I demand this meeting earlier this morning. Sa lahat ng pinakaayaw ko sa mga empleyado ay yung hindi nakakasunod sa malit lang na bagay. I'm sorry again, sir. Para na talaga akong nangangamati sa sobrang hiya ko. Lalo pat naririnig ko pang sari-saring bulungan ng mga tao. What kind of humiliation was this? Kailangan bang ipahiya kagad ako dahil sa late lang ako ng 5 minuto? Naikuyong ko na mariin ang mga kamay. I wanted to burst out my anger but wala ako sa lugar. Miss Fuentes, napalingon ako sa nagsalita, si Mr. Chua. Go ahead, Iha, and get Mr. Vergara a cup of coffee. Will you please make it 2? Para sa akin ng isa. Mahina akong pag-uutos ng dating may-ari. Masusunod ho, Mr. Chua. Iho, please forgive her. Hindi naman niya sinasadya ko na late siya ng dating. Narinig kong sabi ni Mr. Chua pagtalikod ko. Hindi ko na pinakinggan pang sagot ng masungit na may-ari na yon. Nagmadali na ako sa paglalakad patungong pantry. All I wanted was to run at huwag nang bumalik sa convention area. Pero hindi naman yun maaari dahil si Mr. Chua was nice and a good employer. Kaya ayokong ipahiya siya sa hindi ko pagbalik doon. Isa pa, he was trying to defend me from that arrogant new boss. Kung hindi yun si Mr. Chua, nung kang babalik pa ako? Pasalamat na lang talaga siya at sinunod ko siya ngayon. Wala akong choice kung hindi sundin siya. Kasalanan ko rin naman. But what he did to me was not right. Napaka-unprofessional niyang tao. Ngayon pa lang nawawalan na ako ng ganang magtrabaho under this new management. Sana kasi sinabing urgent para naman hindi na ako nag-CR. Nagmamaktol pa rin ako at naiinis sa sarili. Pero mas naiinis ako sa pagpapahiya niya sa akin sa harap ng maraming empleyado. Walang awa, bastos, walang modong lalaking yun. I didn't care kung siya pang may-ari. Basta galit at naiinis ako sa kanya. Wala siyang karapatang ipahiya ako. I kept on apologizing at inaamin ko naman ang mali ako. Pero instead na pakinggan ako, pinahiya lang ako ng walang hiya sa harap ng mga tao. Ang yabang talaga? Bakit pa kasi sa lahat ng pwedeng makabili nitong kumpanya ni Mr. Chua? Siya pa. Sana lang hindi niya ako nakilala. Bumalik ako na may dalang 2 tasa ng kape. Tulad kanina, pinagtinginan ulit ako ng halos lahat at pinagbulungan. Kesyo ganito, ganyan, kaya hindi ako makalakad ng maayos. Here's your coffee, sir. Inabot naman kagad ni Mr. Chua yon at ngumiti sa akin. Thank you, Miss Fuentes. Tumango lang ako at ngumiti sa kanya. Welcome, sir. Bumuntong hininga ako bago pumunta sa isa pang boss. Your coffee, sir?
Formal kong sabi, nilagay ko na lang yun sa harap ng mesa niya at pasimple siyang inirapan sa pagkainis ko't tumalikod kaagad. Hindi ko na hinintay pa na magpasalamat siya because it was really impossible. Wala sa itsura niya. I automatically sat beside Divine. Hindi na rin ako tinantanan ng mga mata ng iba but all I did was ignore their presence. Naramdaman kong pagsiko sa akin ni Divine ng ilang beses. Ano ba? Mahina pero mariing singhal ko. Sorry siya't aburido ako. Uy, ang suplada natin, te. Ngiti nga ng konti, nakangising bulong niya. Hindi talaga alintanang aburido ako. Ikaw kaya itong mapahiya. Tingnan natin kung anong mararamdaman mo at kung makangiti ka pa ba. Himutok ko sa mahinang boses. Pero ang mga matay nasa harap para hindi halatang nag-uusap kami. Ngumiti siya. In fairness, girl, ang gwapo-gwapo niya talaga, no? Sana ako na lang ikaw, para sana ako na lang ang napagalitan niya at pinagtimpla ng kape at nang sa gayon nagayuma ko na kaagad siya. At sana, sira, puro ka na sana dyan. Sana nga ikaw na lang, malandi ka talaga. Inirapan ko siya at naiinis na napatingin sa bagong may-ari. Napailing ako, may sinasabi pa si Divine pero hindi na ako nakinig dahil baka makita na naman ako at mapagsabihan ulit. I kept on glancing to that person. Pero hindi ako nagpapahalata. I heard Mr. Chua call him Franco. Pero bakit? Frank ang pakilala niya noon sa akin. Imposibleng ang lalaking ito ay hindi ang Frank na nakilala ko 3 taon na ang nakakaraan. Pinagmasdan ko siyang maigi sa bawat pagbuka ng mga labi niya habang nakikipag-usap sa mga katabi. Sa bagay, I also didn't tell him my full name. At least patas lang. Good morning everyone. Mr. Chua stood up and started the meeting. We all whispered our greetings too. I know that all of you already know about the headlines, right? Tumango ang lahat, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I need to sell this company because I am sick. Nagulat kaming lahat sa revelasyon niya. Samot-saring bulungan ang reaksyon ng iba. Hindi ko na kayang patuloy na pamahalaan pa itong kumpanya ko because I need to undergo my surgery. Matagal ko nang alam ito at matagal na rin akong nagpapagamot. To cut the story short, I need a serious medication. I hope you understand my situation. But don't worry, kasi mabait naman ang papalit sa pwesto ko. Isa pa na pirmahan namin kasunduan ay magstay pa rin kayo dito. Depende sa inyo kung magbabayad na kayo o hindi pa. So now I want to introduce Mr. Franco Vergara, the new owner and the chairman of this company. Mahabang litanya ni Mr. Chua. Nagpalakpakan na lahat. Natuwa sa magandang balitang yun. Pero ako, ibang naramdaman. Hindi tuwa ko, hindi pangamba. Frank, ugad siya ngayon. My gaze immediately turned to his direction. Napaawang bibig ko't biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang bigla niyang salubungin ang titig ko. Then I saw him smirk. Napalunok ako. It had been 3 years pero hindi pa rin nagbabago ang kanyang itsura. Ngayon ko lang siya napagmasdang mabuti. Lalong tumikas ang pangangatawan niya. Hindi ko pa rin maalis ang tingin sa kanya. Nang biglang lumingon ulit siya sa gawi ko habang nagsasalita sa harap, nagtama ang mga mata namin. Naginit ang magkabilang pisngi ko nang umisi siya. I didn't respond at basta na lang ibinaling sa ibang direksyon ng mga mata. That smile was not for me. It was for everyone. Pero kahit ganon, nagpatuloy pa rin sa pagkabog ang aking dibdib. Natapos ang meeting na ni Isas ay wala akong naintindihan. Bastang malinaway siya ng bago may-ari ng kumpanyang iyon. Nang mag-dismiss na siya ay agad nagsitayuan ng lahat para bumalik na sa kanya-kanyang opisina. Nagmamadali rin ako sa pagtayo para hindi na marinig ng paulit-ulit ang bulungan ng mga empleyado tungkol sa akin. They were talking about random issues. At isa na ron, ang katangahan ko raw. The nerve. Ganun naman kasi mga tao. Mapanghusga masyado. Kung hindi kay pagtatanggol, sisirain ka't sisirain pang buhay mo. We started moving to our post kasamang lahat ng ka-office mate ko. Pero nagpahuli kami ni G sa paglalakad. Next time, Miss Fuentes. Napatingin ako sa nagsalita. Ayaw ko na mangyari ulit yung nangyari kanina. Gumawa ka pa talaga ng eksena. Buti na lang mabait si Mr. Chua. Nakakahiya sa bagong may-ari ang pagka-late mo. It was our terror supervisor. Yes ma'am. Pasensya na ho sa nangyari kanina. Tanging sagot ko habang nakayuko. Hindi ko malang nadepensa ng sarili ko dahil aminado akong mali ako. She didn't respond. Basta tinignan niya lang ako ng pagalit at nauna na maglakad patungong conference area dahil may meeting pang gaganapin kasama ang mga big boss ng kumpanya. Sus, akala mo kung sino magsalita yung terror na yan. Sa lahat sana ng mawawala na trabaho dapat mauna na yan sa listahan. Namimersonal masyado. Si Divine na agad na una nagsalita. Buti na lang at nasa hulihan kami.
Kung hindi another round of humiliation na naman ako. Okay lang yung Divine. Lilipas din yung nangyari at aminado kung may mali rin talaga ako. Yun na lang sinagot ko, pero sa totoo lang, nanggigigil na naman ako sa inis. Pumesto kagad ako sa mesa at ginugol ang oras sa trabaho, pero hindi ko mai-focus sa ginagawang buong atensyon ko. Lumilipad ang diwa ko sa mga nangyari at sa pagkikita namin ng Frank ngayon. Franco Vergara. Yun palang buong pangalan niya. I still couldn't believe this. After 3 years ay pinapamukha sa akin ng tadhana. God, this was not a joke. Nakilala kaya niya ako kung naalala pa ba niya yung nangyari ng gabing yon? Paano kung oo? Pero lasing kami pareho. How could I submit my summary report to the management kung hindi ko matapos-tapos? Nakakainis. Ilang oras na akong nagtatype sa computer pero wala talaga akong maintindihan. Napabuntong hininga na lang ako. Nagulat pa ako nang makitang malaking orasan ng opisina. Napamura ako dahil malapit na palang ang break time. Shit, this is not me. Focus, Sylvia. Don't stress yourself too much because of that person. I close my eyes to relax my nerves. Pagkatapos ay ibabalik ko na sana sa trabahong buong atensyon nang may biglang pumasok sa opisina namin. Miss Fuentes, it was our supervisor with their serious look. Mr. Vergara wants to talk to you. Please go to the CEO office now. Nagulat ako sa sinabi niya tagad na kinabahan. Napatingin sa akin ang lahat ng mga kaopisina ko. Like they wanted to know why. Bakit kaya niya ako pinapatawag? God, bakit kaya? You heard me, Miss Fuentes. Maring tawag ulit ng supervisor namin. Yes, ma'am. Nautal na sagot ko. Kumilos ka na't huwag mo na siyang paghintayin pa. Huwag mo na ring ulitin yung ginawa mo kanina, okay? Seryosong sabi niya at saka pumasok na muli sa pribadong opisina nito. Inayos ko na munang mess at in-off ang computer ko. Maya-maya ko na lang itutuloy ang ginagawang report at baka mamaya okay na rin ang pag-iisip ko. Patayo na ako nang biglang lumapit sa akin si G at isa pang kasamahan namin. Nakakaingit ka naman, girl. Ang haba talaga ng hair mo. Akalain mo yun, ikaw kagad ang kauna-una niyang napansin dito sa buong kumpanya. Kwentuhan mo nga ako mamaya kung anong pag-uusapan niyo ni Mr. Vergara, ha? Napatingin ako sa baklang kaibigan ko at bahagyang napasimangot. Ayoko nga sanang pumunta eh. Kinakabahan ako. Aba, Via, huwag ganyan. You need to face him. Remember, he's our new boss. Alam mo maganda ka kaya for sure, nagpapakit lang sa'yo si Sir at nagpapapansin. It was Rosemary, isa rin sa naging kaklose ko sa kumpanya. Rose, nakakainis ka ha? Gumagawa ka ng kwento dyan. Will you shut your mouth at baka may makarinig sa'yo? Napatingin ako sa paligid. But what should I expect? Meron ngang pasulyap-sulyap sa amin at meron ding nagbubulong-bulungan. Napailing na lang ako. Via, don't mind those people. Gora bells na't baka masampulan ka ulit nung poging naghihintay sa'yo. Si Divine na tintulak ako palabas ng opisina namin. Naghihintay your face. Tigilan mo din ako at baka ikaw ang masampulan ko dyan. May hinang pahayag ko na ikinangisi niya ng todo, pati na rin ni Rose. Basta, tsikahan mo ko mamaya ha? Hihintayin kita. Ewan ko sa'yo. Paglabas ng opisina namin ay pinagtitingin ulit ako ng mangilang-ngilang nakakasalubong ko sa hallway. Para tuloy akong sikat na celebrity sa ginagawa nila. Paano pa kaya kapag nalaman nila kung saan ako patungo? But that was not the main problem. Kung hindi kung paano ko siya haharapin ngayon, I was hoping na sana hindi niya ako makilala o maalala. Bawat hakbang ko'y nadaragdagan ang aking kaba. Bahala na, basta mag-uusap lang kami ngayon. Go self, kaya mo yan. Franco's POV. Mr. Chua really had a good taste on how to decorate his office. Ito kasi ang dapat una sa lahat ng lugar sa buong kumpanyang maayos. The office was my second home, so I had to feel comfortable while doing paperworks. The office had a combination of dark gray and white interior design. All the small and big things were arranged properly in each area. Meron pang nagagandahang 3D paintings na nakasabit sa wall. The big luxury table was placed in an open glass where you could see the busy streets. Kanina ko lang pinaplanong kumbinsihin si Mr. Chua na ibenta ang kumpanyang ito. I wanted to buy this para mas lumago pang iba kong kumpanya at naayon naman sa akin ang plano. But he had a simple request na huwag tanggalin sa trabahong ibang empleyado. We had a deal, hindi lahat ay mananatili, lalo pa ang mga manager, supervisor, etc. sa kani-kanilang pwesto. Kailangan kong i-rumble ang lahat ng tauhan for a new environment. Kaya asahan ng lahat na may lipat ang magaganap. Pumayag naman si Mr. Chua because it was all mine and he trusted me.
I was facing the glass wall when someone knocked on the door. Sir, nandito na po siya. Let her in, Mrs. Ocampo. She was my personal assistant. Narinig ko mahinang pagsara ng pinto. I cleared my throat. Hindi ko alam kung anong pangunahing dahilan kung bakit ko pinapunta ang babaeng ito sa aking opisina. Ano kayang mangyayari ngayong magkakasama na sa isang kumpanya si Sylvia at Franco? Malaman kaya ng binata na nagkaanak siya kay Sylvia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.